What's up guys? Hello, good afternoon. It is lunchtime again. So this is my part 2 samahan nyo ako sa aking pagbumukbang at ang aking adobong mixed food at ang aking fried rice. So part 2 to guys, aking daldalan about sa usapang pagkain as a OFW. Kasi minsan or karamihan talaga as a OFW ang ang source ng mga problem nila is about food, yung lunch nila. So masasabi ko lang guys about that, kasi hindi lahat ng mga employer, mga amo is talagang may konsiderasyon about sa pagkain ng kanilang mga katulong, kasi minsan sila kasi talaga hindi sila nagla-lunch like kagaya sa atin ng mga Pinoy na kumakain talaga tayo ng kanin, tapos ulam talaga sila. Most of the time talaga is noodles lang yan, sila mga rice noodles. Ngayon kung mahina ka sa mga noodles na yan, kaya advice ko sa inyo guys, as mga OFW na nagbabalak pa lang na pumunta dito sa Hong Kong or nag-apply na, kailangan matutunan nyo kung paano kumain ng walang kanin, especially breakfast sa umaga. Kasi hindi talaga dito nagkakanin. Magkanin man is tanghalian, swerte mo na tsaka sa gabi. Ayan. Pero hindi rin lahat siniswerte, kasi minsan nga dito may mga employer na wala talagang konsiderasyon sa kanilang mga kasambahay. Is hindi, kahit nasa kontrata naman yan, dalawang choice, food allowance or kasama ka sa pagkain nila. So, ngayong pagkasama ka sa pagkain nila, yan, dyan, karamihan sa mga kapwa ko OFW na nagkakaproblema talaga about sa pagkain pag hindi sila naka-food allowance. Kasi unang-una, may mga employer talaga na hindi ka naman nila binibigyan ng pagkain para sa tanghalian. Kumbaga, hinahayaan ka lang nila dumiskarte ka anong kakainin mo. But, take note, not all the noodles din na nandyan sa kanila is ipapakain din sa'yo. Kaya, minsan, kailangan mo rin mag-request kung gusto mong kumain like na para sa tanghalian mo na noodles. Since hindi ka naman food allowance, kailangan magpabili ka. Ngayon, kung hindi ka magsasalita, hindi ka magsasabi, tapos sasarilinin mo lang, tapos panay ka reklamo sa buhay, char. So, walang pagkain, ay yan talagang main cause or problem talaga ng mga kapwa ko OFW dito sa Hong Kong na nagkakaproblema about sa pagkain. Kasi unang-una, hindi naman nila sinasabi kung anong kakainin mo sa tanghalian. Kasi nga yan sila mga nagtatrabaho. Tapos, mostly sa kanila, hindi na nila iniisip, bahala ka na sa buhay mo. Kaya, sa ating mga OFW na nandito na, karamihan sa kanila talaga, like me, kailangan dumiskarte na para makasurvive sa tanghalian. Kaya ang ginagawa ko, kasi ako talaga nag-request ako ng noodles, at syempre, as a OFW, hindi naman ganong kakapal ang mukha ko para mag-request na ng pagkabungabugang mga noodles. Ang mostly din talaga is common din na mga kinakain din ng mga OFW is like, ang walang katapusan or sikat or famous na Indomie. Yan, ang most talaga na kinakain ng mga kunyang dito. So, ngayon guys, kung hindi ka sanay talaga kumain sa noodles, yes, kailangan dumiskarte ka, kasi kadalasan talaga dito sa Hong Kong, lalo sa mga kumakain sila is gabi lang, lalo kung pareha sila nagtatrabaho na yung mag-asawa ba na mo. Swerte na lang kung may bata ka na dyan talaga na nanghalian. Siyempre, kung anong lulutuin mo sa alaga mo na food, siyempre, most of the time talaga is magkakanin talaga ang mga kids. Makakain ka. Kasi mahilig talaga tayo as a Filipino. I'm proud as a Filipino. Mahilig talaga tayong kumain ng kanin. Paano kung walang bata, tas malaki na, o sa school na naglalans, diba? Tapos, ayaw mo ng noodles, anong gagawin mo? Kaya kailangan dumiskarte ka, wag yung kasi may nakilala talaga ako, or meron mga friends ako na ang reklamo nila is pagkain. Yan yung sinasabi ko sa kanila, kung sa pagkain na magiging problema, tapos mabuti naman yung mga amo, naku, die.
Huwag ka na mag-inarte kasi napakaswerte mo or napakapalan mo kung may mabuti kang employer. Tapos kung ang problema mo lang naman is pagkain. Kasi kayang-kaya mo naman dumiskarte. Kayang-kaya mong diskartehan paano makasurvive sa yung kakainin. Like na lang, for example, sa gabi, di ba? O kung magluluto ka, kasi yan, pag sa gabi na talaga, gabi lang talaga kumakain dito. Ang mga employer. Gabi lang talaga. So, ang gagawin mo, pag nagsain ka ng marami, edi may kakain guys sa tanghalian. O, dapat kung may sobra ka ng mga pagkain, like ng mga dinner, kasi most of the time talaga, ang mga pagkain sa gabi, hindi lang yan isang putahe. 3 pa yan, 4, depende na lang sa mga employer. Ako talaga, minsan talaga, ang niluluto ko ang putahe ko is 4, 3. Minsan pa maabot ng 5 yan. Yan, tapos may kasama pang soup. But recently, hindi na ako nagsusup. Buti na lang, char. Yan. Kasi, may mga, hindi naman yan nila mauubos. Pero syempre, tatanda mo rin kung ano yung gusto nila talagang kainin. Kasi hahanapin din nila yan kinagabihan. So, ngayon, ang gagawin mo, syempre, kasi, ang amo kasi minsan din, gusto nila nakasama ka, kasabay ka sa pagkain. Ngayon, kung gusto mo naman ng may privacy ka na kumain kang mag-isa, like me, ako mas gusto kong may privacy ako na kumakain ako mag-isa na hindi ako maalangan. At the same time, nakakapanood ako ng movie sa awa ng Diyos kasi ina-allowed naman nila ako na manood. Sa katunayan nga, binilhan nila ako ng tablet kasi alam nilang mahilig ako manood ng mga movies. So, binigyan nila ako ng bonus na tablet para mas malaki daw yung screen pag nanonood ako. Ayun. At the same time, nanonood ako, tapos nag-dinner. So, di ba mas maganda din kasi na, like, kagaya ko ngayon, nasa posisyon ko ngayon, nasa kusina ako, meron akong sariling table. Hindi haya-haya ako nakakain, di ba? Tapos nakakapag-video or nakakanood ng movies. Kaya, balik tayo sa pagkain. Kailangan matutong dumiskarte. Yun lang masasabi ko guys. Matutong dumiskarte para makasurvive sa pagkain. Kung ang pinoproblema lang naman is pagkain, tapos kung may employer ka naman na mabait, ay nako, Jai, diskartehan mo na yan. Diskarte. Kasi lalo na dito guys, sa umaga din, karamihan talaga sa mga kapwa ko OFW na Pilipino, lalo sa mga bagong salta dito, dyan sila nagsasuffer sa umaga, like sa breakfast kasi, di ba? Tayo talaga sa Pinas, ang breakfast talaga natin, nagkakanin talaga tayo, di ba? May fried rice tayo, may kape. Dito, so kung hindi lahat is ganun. Kasi, most of the time, kinakain lang talaga dito is bread. Swerte ka din. Swerte ka din kasi hindi rin lahat. Swerte ka din guys kung may amo, nagkaroon ka ng amo na free ka kumain like sa bread, egg, yan kasi pwede kang magluto, pwede kang kumain ng bread. Pero yung iba, wala talagang konsiderasyon dahil hindi nila talaga sasabihin na wala din silang i-offer ka na, ayan, kumain ka na, pwede ka dyan, wala. Kaya kailangan dumiskarte ka. At some of my fellow FW, ang ginagawa nila talaga, pera nilang ginagastos nila. Pero which is, for me I did not recommend that. Alam nyo bakit? Kasi kung nasa kontrata nga yan, kung bibigyan ka ng food allowance or kasama ka sa pagkain, so, kung hindi ka binigyan ng food allowance, hindi kasama ka sa pagkain. So, ngayon, kung bibili ka ng pagkain sa tanghalian mo, yung sa breakfast mo, like, gusto mo magkape, gusto mo ng tinapay, sarili mong pera, abay, hindi ka nagkakamali. Dapat, mag-request ka or sabihin mo sa kanila kasi, kasama na yan, since hindi ka naman food allowance. Kaya, obligado yung employer mo na bigyan ka ng pagkain. Kailangan mo lang sabihin, wag yung minsan kasi karamihan sa kanila nagsisente, sila na ay walang pagkain, hindi naman ganun. Kailangan din kasi communication, sabihin din sa amo. Kasi nga sa kanila, hindi minsan wala na yan, hindi na nila yan iniintindi, ba sa bahala ka na sa buhay mo. Pero meron din mga pag minalas-malas ka, employer na kahit kasama ka naman sa pagkain, hindi ka nila talaga allowed na pakainin. Like, wala talaga silang ibibigay so na tinapay or kape. Hindi ka nila Kaya ang gawin mo, kausapin mo. Kasi nasa kontrata naman yan, guys. Oh.
nakasama ka. Kung ngayon, kung hindi ka nila bibigyan ng pagkain, edi, i-request mo na mag-food allowance ka para ikaw na sarili mo bibili. Kasi kung hindi, tapos magdareklamo kay nako. Wala. Kailangan din talaga diskarte. Diskarte sa buhay para makasurvive. Basta ang mahalaga is may pagkain, may makakain tayo, tapos may mabuting employer tayo, nakakasahod tayo, di ba? Yun importante. Tapos tinatrato tayo yung maayos natin mga amo. Kasi meron talagang iba na, ay nako, kahit gaano pa kahabang yung pasensya sa kanila, kahit gaano pa kahabang ang iyong pangunawa, pasensya, pangunawa, magkaiba ba yun? Minsan talaga mapupuno ka, tapos lalo kung minalas-malas ka, nagkaroon ka ng mga dam na sobrang arts. Sobrang silan. Ay nako. Hindi ko rin mabiblame yung iba na hindi kahit anong advice ko. Kasi hindi nila talaga kaya maalis talaga sila. Pero para sa akin, parang hirap kasi kung mapunta ka man sa ganong sitwasyon na amo, siguro ko para sa akin, titiisin ko na lang na matapos yung kontrata ko, tapos ayaw ko na. Kesa din magkukwit ako. Kasi unang-una pa lang papunta dito, napakahirap na guys. Napakahirap na ng process. May training kang 3 months. Actually, it's not totally 3 months yung training mo. Pag-apply papunta dito kasi mga 2 weeks lang naman yan eh. Pero ang processing is 3 months talaga bago ka maka-flight papunta dito. And then, pagka mahal-mahal, paano lang kung wala kang budget para sa pag-apply. Swerte ka na lang kung may kaibigan ka na magtiwala sa iyo na pautangin ka sa iyong pagpa-process para sa pag-apply. Kagaya ko, may nag-finance sa akin yung friend ko, tsaka classmate ko in elementary. Nandito siya sa Hong Kong din. Siya din ang reason kung bakit ako nandito kasi maraming salamat sa friend kong yun. Dahil siya nag-finance sa akin. Siyempre utang yun, pero understand na maintindihan din naman natin yun. Di rin kasi naman lahat as a friend na merong na friend na talagang gusto nilang help ka na walang kapay. Char. Minsan, business na rin. So, yung friend kong yun, ang ginawa niya is, siya nag-finance sa akin, tapos binayaran ko sa kanya ng 3 months salary. O, diba? Laki ng income niya sa akin. Char. Pero bawang-baway naman yung kasi after 3 months, buo na yung sahod mo na sa'yo talaga. Sama ng Diyos. Almost 9 years. 8 years na ako, to be exact, dito sa aking employer. Tapos, pag natapos ko itong aking kontrata, 10 years na ako sa kanila. Diba? Tapos, hindi mo sa kung may sa Diyos, kaya meron buhay, kaya paano naman ako na buhay. So, that's it guys, bago naman natin chika, dito na natapos ang aking mukbang. Anyway, thank you so much. Please do like, comment, and subscribe. Thank you so much guys. See you next time. Bye!